21 opisyal ng gobyerno mananatili sa pwesto matapos di tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Kabilang dito sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Education Secretary Sonny Angara. Mananatili rin sa gabinete sina Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa. Maging sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, Information and Communications Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, at Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Chief Presidential Legal Counsel pa rin si Juan Ponce Enrile. 8 pang opisyal ang hindi tinanggap ang courtesy resignations. Tinanggap naman ng Pangulo ang pagbibitiw ni Presidential Commission for the Urban Poor Chairman Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava at Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarim Tila. Facial recognition technology inaasahang mapapatupad sa loob ng 6 na buwan sa Ninoy Aquino International Airport. Isa yan sa ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa NAIA ngayong araw. Makakatulong raw ito para maiwasan ang mahabang pila ng pasahero. Isa-isa ring inikot ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng NAIA Terminal 3. Ayon kay New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC Chairman Ramon Ang, mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026. Itatayo na rin daw ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ang Terminal 2 ay kayang tumanggap ng 35 milyon na mga pasahero kada taon. Transportation Secretary Vince Dizon aminado hindi praktikal ang pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Base sa datos ng Department of Transportation, halos 80,000 pa ng public utility vehicles sa bansa ang hindi consolidated. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, lumalabas na marami pa rin ang hindi nakakabayad sa bangko para pambili ng modern jeep. Ayon sa mga grupong nakapag-consolidate, naantala ang kanilang pagbabayad dahil sa pandemya pero unti-unti na silang nakakabawi. Hiling nila ngayon ay tulungan sila ng gobyerno para makapagbayad. Pero pagtitiyak ni Dizon, magpapatuloy pa rin ang programa at tutulungan nila ang mga kooperatibang hindi makabayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.